Hello, good morning. What's up? What's up? Ang hot topic natin ngayon, yung compression ratio. Yung low comp versus high comp. Tsaka yung volume, paano pagsukat ng volume sa cylinder ng makina ng motor. So, explain ko na rin yung dynamic at static compression ratio. At tsaka syempre yung octane na rin ng gasolina. Yun. Tsaka dagdag na rin natin yung volumetric efficiency. Para saan ba yun? O ano ba yun? So, ayun na, flex ko lang din na graduate ako ng engineering sa Mapua. Tapos ngayon, nagma-masters ako na ang reverse engineering. Joke. Pero ito, basic math. Ano ba ang volume? Ito. Volume, 1 liter. So, 1 liter equals to 1,000 cc, 1,000 ml. O, ayun. Alam nyo na. Sa makina naman kasi, yung volume ng area ng bore, tapos yung cylinder, yung stroke, ay yan yung displacement naman tawag. Ang volume kasi naman, kasama yung chamber, yung combustion chamber. So, iba. So, susukatin natin yan ha. Sa compression, meron tayong tinatawag na static compression ratio at saka yung dynamic compression ratio. Yung static compression ratio, ano yan yung volume nung nasa bottom dead center yung piston at saka yung volume ng nasa top dead center yung piston. So, yung ratio noon, yun ang static. Kumbaga, nasa pinakababa at pinakataas. Ayun, ang static compression ratio. Yung ano naman, yung dynamic compression ratio, may kinalaman yung timing o yung valve opening. Particularly yung sa intake. Kasi, nasa compression stroke ka, sa ilalim, bottom dead center. Habang umaakit yun, yung valves natin, intake valves, naka-open pa. So, mga ilang degrees yan bago siya sumara. So, yung stroke mo, eto na lang. Imbis na nandito, stroke, nandito na lang. So, yung stroke mo, lumiit. Kaya, mas mababa yung dynamic compression ratio. Yun. Yung mga nasa catalog ng mga motor, matataas, 11, 11.5, malamang ano yan, static. Siyempre, maganda, mataas yung value. Wow, taas ng compression, 11.5. Pero sa dynamic, mas mababa siya. Gamitin natin tong compression ratio calculator ni Motoran, static. So, Aerox muna tayo. Alam natin, Aerox 155 ang displacement. Spark plug. Yan natin 0.8 yung dumungaw na yan sa dulo ng chamber. Tapos ito naman na measure ko to ng buret. Dati pa matagal na nasa 15 yan So ayan ang static compression ratio 11.9 ng Aerox. Stock yan stock Aerox. Sa pagkuha ng compression ratio, kailangan natin makuha yung chamber volume, yung combustion chamber volume at top dead center, yung piston nakaangat. So, pwedeng gawin dyan, yung buo na yung makina, lalagyan mo ng burit do sa butas ng spark plug. Kung ano yung ma-measure mong volume do sa fluid na pumasok doon. Yun yung combustion chamber volume. Kaya lang, hindi natin alam kung may air pocket doon o air bubbles doon. Hindi natin nakikita Kaya mas gusto ko yung nakabukas yung head at saka black, nakaganyan. Lagyan natin ng clear acrylic, lagyan natin ng fluid. Makukuha natin yung chamber volume at saka yung dome ng piston, dome o disc, ma-measure natin yan. Tapos, compute natin yung compression ratio, gamitin natin yung Motoran up o mga iba pa, kasama na rin dun yung gasket thickness o iba pa. So, turo ko sa inyo yan pakita ko. Okay, punta naman tayo sa dynamic compression ratio. So, Aerox pa rin tayo Piston diameter 58, stroke 58.7. Connecting rod length 99 yan. Engine volume when top dead center 15 yan. Sinukat ko yan Intake valve close. So, dalawa yan merong yung BBA lobe, yung mas malaki at saka yung maliit.
Kumbaga, dalawa. BBA, non-BBA, kung ba tawagin natin. Yung maliit na cam, ang taas no, 11.3 no. Naka-BBA, 38. Ayan, stuck yan ah. Napansin nyo, bumaba no. Naging 10.5. Where yung static natin 11 plus 11.8 yan. Kasi dahil yan sa intake valve closing na 38. Ibig sabihin nakabukas pa yung valves habang umaakyat na yung compression stroke natin. So yung effective stroke natin lumiit. Imbis na 58.7 naging 54. Tapos yung dynamic natin, ayan, naging ano na, 142cc na lang, 142.9cc imbis na 155cc. Ayun. Doon naman tayo sa low comp versus high comp. Ano bang hindi nila pagkakaunawaan doon? Sa pagsukat lang ba o ano? Maglalaban pa ng karera eh. So para sa akin, depende sa application niya yan. Kung racing, touring, daily commute. So depende yung compression kasi sa application at sa gasolinang gagamitin. Merong low octane 93 ganyan, 95, 97 o 98, 100. So kung performance ang hanap mo, doon ka sa medyo higher compression na setup ng makina, tapos doon ka sa higher octane na gasolina. Basic na yun siguro. Pero mahal yun. Kaya yung iba, daily commute, huwag na kayo mag-high comp. Doon na kayo sa stock o stock compression, 9 Gs. Yan, para pwede kahit 93 octane. Matipid pa, di ba? Tapos yung gitna naman, 95, gitna, ayaw ng tao sa mababa, ayaw sa mataas, doon sa gitna, sige, doon tayo sa 95, medyo street performance, okay na yan, wag nang lalampas ng 11, 10.5 dynamic compression ratio, okay na yan. Tapos ano pa ba, palagay ko hindi sila nagkakaintindihan sa pagsukat. Tapos yung sa compression naman, palagay ko naman tinutukoy nila yung volumetric efficiency. So ano ba yun? Ito yung halimbawa 100cc yung makina mo, ganyan. Tapos yung air fuel mixture na pumasok, naturally aspirated induction, 100cc rin, 100% volumetric efficiency. So efficient yun, efficient na efficient, sobrang efficient po, efficient. Baka efficient na. So ayun nga, maganda ang noon, pero hindi hindi na-achieve eh. Meron kasing pa rin eh, merong limitation tayo sa flow ng intake at saka sa exhaust. So diyan pumapasok yung magagaling na tuner. 414, pati intake, exhaust, ganyan. Triangle valve job. So iba na yan, kanya-kanyang specialty na yan. Iba may mga flow bench, ayan, mga sobra na yun. High-tech na, mga flow bench yan. Kung talagang performance hanap nyo, quest for power, ganyan, yan, pataasan ng hihi. Hindi, okay na yan. See? Yun naman, wag na lang tayo gulo-gulo. Pwede magtalo, wag lang mag-away, di ba? So okay na ba yung explanation ko? Pagkuha ng volume, compression ratio, static, dynamic, tapos yung octane ng gasolina, volumetric efficiency, pwede palang tumaas tayo ng mahigit 100 volumetric efficiency yung mga turbocharged, supercharged. Pino-force induction nila yung air fuel mixture. Doon naman low compression ng setup noon kasi force induction nga, mas maraming laman talaga yun doon. Ito ata yung dinidiscuss ni mas maraming nalalaman yung low comp kasi maganda yung induction niya. Pag ganun ng intake stroke, maraming pumasok kasi maganda yung flow ng induction, pati yung flow ng exhaust. So dito na lang muna tayo at baka gulong-gulo na kayo sa akin. So peace, huwag nag-away, ito na lang tayo. Cheers mga repa, diba?